Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Mahigit 2,600 na pamilya nananatili pa rin sa iba't ibang evacuation centers sa Pangasinan ayon sa PDRRMO. Ilang kalsada sa Mangaldan, Pangasinan nagkabutas-butas na dahil sa pag-ulan at pagbaha. Presyo ng bangus sa ilang pamilihan mas lalo pang tumaas at nasa 240 pesos na ang kada kilo ngayon. At GMA Kapuso Foundation naghatid ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyo sa Pangasinan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, nananatili pa rin sa iba't ibang evacuation centers ang nasa mahigit 2,600 na pamilya sa Pangasinan. Mahigpit na tinututukan ng mga otoridad ang sitwasyon at pangangailangan ng mga evacuee. Ang detalye sa report ni CJ Torida. Sa pinakahuling tala ng Pangasinan PDRRMO, nasa 2,628 pamilya ang nananatili sa mga evacuation center sa probinsya. Katumbas ito ng 9,032 individual. Sa Dagupan City, nasa 94 pamilya ang nananatili sa People's Astrodome. Katumbas ito ng 366 na individual. Galing sila sa mga barangay ng Lasip Grande, Pugo Chico, Tapwak at Barangay 2 and 3. May ibinigay na modular tent sa mga evacuee. 60% sa mga evacuee, edad 20 hanggang 50. Nakatutok ang mga otoridad sa pangangailangan ng mga evacuee. Yes sir, Apo, lahat naman po ng pangangailangan nila is provided naman po. Minimake sure naman namin na yung mga bata nakakapaglaro naman dito. Isang linggo na raw sa evacuation center ang mag-anak ni Cindy mula sa Lasip Grande. Hindi nakaligtas sa baha ang kanilang bahay na nasa looban at malapit sa ilog. Nabibigay din po nila yung tamang pagkain. Tapos yung mga need namin para sa mga gamot po ng mga bata. Nakabantay rin ang Health Authority sa kalusugan ng mga inilikas na residente. May mga batang tinatamaan ng ubot sipon pero agad naman silang nabibigyan ng atensyon. Chine-check lang po namin sila every now and then. Lagi pong available ang mga gamot sa CHO po. Ang pakiusap lang ng mga otoridad, panatilihin ang kalinisan sa evacuation center. Lagi naming nire-remind sa kanila yung paglilinis, syempre, especially dun sa CR natin. At sumusunod naman po sila. Sa Barangay Maluwod, 151 families pa ang nasa evacuation center. Binabaha pa rin ang nasa 70% na bahagi ng barangay, lalo na sa mga mabababang lugar. Kaninang umaga, mainit-init na miswa at nilagang itlog ang pinagsaluhan ng mga evacuee. Kung ikukumpara sa mga nakalipas na araw, bumaba na ang antas ng baha sa compound ng Maluwod Elementary School na nagsisilbing evacuation center. Naibibigay po natin na tinatanong po natin palagi kung okay po ba sila, kung ano po yung mga kailangan nila, lumapit lang mo sila sa barangay kasi andito lang naman tayo para alagaan sila. Samantala, bumaba sa 14 na lang na lugar sa Pangasinan ang binabaha dahil sa epekto ng sama ng panahon. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Fogging operations isinasagawa sa mga paaralan sa Mangaldan, Pangasinan matapos ang pagbaha. Sundan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Suspendido pa rin ng klase sa mga paaralan sa Mangaldan, Pangasinan. Kasabay nito, malawakang fogging at misting operation sa mga paaralan ang isinasagawa ng lokal na pamahalaan bilang paghahanda sa pagbabalik ng face-to-face classes. 4 na silid-aralan sa Mangaldan Central School ang pinasok ng baha. Malaki ang posibilidad na maging breeding ground ng lamok ang baha, lalo na ng mga dengue carrier mosquito. Mahalaga po yung pagsasagawa ng fogging sa bawat eskwelahan bago ang pasukan para po maiwasan po natin yung paglaganap po ng sakit, kagaya po ng dengue. Kasi alam naman po natin, pagbaha, maraming naiipon ng mga tubig, mga stagnant water dyan. Misting operation ang inirekomendang gawin kung wala namang italang kaso ng dengue sa isang lugar gaya sa eskwelahan. Pero kung meron na raw clustering ng suspected dengue case sa isang lugar, ay fogging operation naman ang dapat gawin. Aside from misting, pwede rin po yung mga installation ng mga insecticide-treated screen po natin. So yung mga screen po na, ay yung mga imbes na
bintana ng mga eskwelahan, ang Department of Health nagbibigay po tayo ng mga screen na meron pong insecticide para kapag doon po dumapo yung lamok, maaari na po silang mamatay. Malaking bagay para sa mga magulang ang mga hakbang na ito. Malaking bagay para iwas dengue sa mga bata. Panawagan ng health authority sa publiko na agad magpakonsulta sa doktor sakaling makaranas ng anumang sintomas ng dengue. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Presyo ng bangus sa mga Dan Public Market mas lalo pang tumaas at nasa 240 pesos na ang kada kilo ngayon. Alamin sa report. Kakaunti ang supply ng malalaking sizes ng bangus na ibinibenta ngayon sa mga Dan Public Market. Pahirapan ng pag-aangkat ngayon ng mga negosyante sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Gaya ni Celia na mula sa dating 100 kilos na bangus na inaangkat araw-araw, ngayon swerte na raw kung makaangkat siya ng 75 kilos na bangus. Kasabay nito, mas lalo pang tumaas ang presyo ng bangus sa pamilihan. Nasa 240 pesos na ang kada kilo ng regular sizes hanggang sa big sizes ng bangus sa pamilihan. Tumaas ngayon ma'am, yung presyo ng bangus. Kasi syempre yung gawa ng yung panahon, ulan ng ulan, tas malalim yung tubig. Kung bahagya nagkukulang sa regular o big sizes ng bangus, oversupply naman sa small sizes. May mga palaisdaan kasi na umapaw, bunsod ng tuloy-tuloy na buhos ng ulan simula pa noong nakaraang mga linggo. Ang ibang fish growers naman nag-forced harvest. Aabot ngayon sa 100 pesos ang kada kilo ng mga maliliit na sizes ng bangus. Hindi ako bumili, ito na lang, medyo mura. Kasi mamang bangus, Okay naman, kaya lang, kahapon nakabili na kasi ako isang piraso. bagamat may mga umapaw na palaisdaan sa bahagi ng Binmalay at mayroong mga palaisdang naapektuhan ng Bagyong Emong sa Western Pangasinan, inaasahan daw na magbabalik normal ang supply at presyo ng bangus sa mga susunod na linggo ayon sa SINAG. As of July 29, 2025, nasa 170 hanggang 180 pesos ang farm gate price ng bangus sa Dagupan City. Siguro temporary lang yan pagka hopefully mag-settle yung situation, baka bumaba naman po. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ilang binahang negosyante ng isda at gulay sa Dagupan City pansamantalang pumwesto sa hindi binabahang gilid ng kalsada. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras nga na ito ay nakakaranas pa rin ng pagbaha sa A.B. Fernandez Avenue, partikular sa may downtown area, lalo na doon sa pwesto mismo ng mga ambulant vendor. Kaya naman, apektado pa rin dito yung mga ambulant vendor, especially kung yung kanilang mga paninda ay nakapwesto lamang sa mismong kalsada. Kaya naman simula ng Sabado, Chris, ay pansamantalang pumwesto yung mga ambulant vendor dito nga sa may Quintos sa Bridge. Hanggang kaninang umaga, Chris, ay nakapwesto sila dito. Pero kaninang umaga nga ay mismong ang Public Order and Safety Office na ang nagpaalis sa kanila dahil matinding traffic naman yung dulot ng pagpwesto ng napakarami mga ambulant vendors sa may Quintos Bridge hanggang dito nga sa may Herrero Street. Sa ngayon, Chris, meron na lang mangilan-ngilan na nakapwesto dito sa may Herrero Street. Actually, yan yung mga nagbebenta, Chris, ng mga prutas, nagbebenta ng mga gulay. May ilan dyan, Chris, na nagbebenta pa ng mga isda. At ayon nga sa kanila, hindi naman daw sila nakakaapekto doon sa flow ng traffic, kaya naman pinayagan silang pumwesto dyan. Pero yung mga nakapwesto mismo doon sa gitna ng kalsada ay hindi na muna pinayagan pa. Though ang sabi ng mga tindera, sana man lang daw dahil nakakaranas pa nga ng pagbaha, ay payagan silang pumwesto dito nga sa may Quintos Bridge. Kung hindi man, ay sana dito nga sa may Herrero Street. At sa ngayon nga, Chris, update lamang ay nagkakaroon nga ng traffic build-up dito nga sa may A.B. Fernandez Avenue, partikular doon sa packet ng Quintos Bridge. Dahil pa rin syempre sa nagkakaroon, Chris, ng problema yung mga sasakyan na dumadaan sa may Herrero Street paakyat doon sa ginawang kalsada dahil medyo may malalim pa doon na baha at nahihirapan nga yung mga light vehicles.
Update naman, Chris, sa presyo ng isda sa Dagupan City na kung saan sa mga oras nga na to, Chris, ay nagkakaroon pa rin ng bahagyang pagtaas sa presyo nga ng bangus. Doon sa mga malalaking sizes ng bangus, Chris, ay nasa 180 hanggang 200 pesos per kilo yung presyuhan sa Magsaysay Fish Market, habang yung mga small sizes naman ay nasa 90 hanggang 100 pesos per kilo. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Matapos ang sunod-sunod na sama ng panahon, 34 na ang napaulat na nasawi. 2 rito ang kumpirmado na ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Dahil sa pinagsama-samang epekto ng mga bagyong Krising, Dante at Emong, pati na rin ang hanging habagat, mahigit 1.8 million ang naapektuhang pamilya. Halos 55,000 dyan ay kinailangang lumikas. Halos 200 bayan at lungsod naman ang nagdeklara ng state of calamity. Umabot sa halos 1.68 billion pesos ang halaga ng pinsala ng sama ng panahon sa agriculture, habang halos 7.36 billion pesos naman sa infrastructure. Sa kanyang SONA, iniutos si Pangulong Bongbong Marcos na i-review at i-audit ang mga flood control project. Pananagutin daw ang mga mapapatunayang nagbulsa ng pondo na para dapat sa mga proyekto. Narito ang report. Sa tuwing umuulan, baha lagi ang kasunod. Malakas man o hindi ang buhos sa paghagupit ng habagat at sunod-sunod na bagyo sa bansa. Nalubog na naman ang maraming lugar. Tanong tuloy ng marami, anyari sa flood control projects? Sa kanyang ika-4 na State of the Nation address, matapang ang mga binitawang salita ni Pangulong Bongbong Marcos. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Kinastigo ng Pangulo ang mga aniyay, nagbulsa ng mga pondong nakalaan para sa mga proyekto. Iniutos ng Pangulo na i-review at i-audit ang mga flood control project na dinapakinabangan. Pinagsumitan niya ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng listahan ng lahat ng flood control projects sa nakalipas na 3 taon at tiniyak na pananagutin ang may sala. Pagtitiyak ng DPWH, agarang isusumite at isasapubliko ang flood control projects. Sa 2025 national budget, ilang flood control projects na isiningit ang bineto o tinanggal ng Pangulo. Sa budget para sa 2026, mas magiging mahigpit daw ang Pangulo. For the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. Nauna nang inaprubahan ng Pangulo ang panukalang 6.793 trillion pesos na National Expenditure Program para sa 2026. CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Mahigit 300 jeepney drivers na biyaheng Dagupan City huminto muna sa pamamasada dahil baha pa rin sa ilang kalsada. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Biyaheng Mapandan Dagupan ang ruta ng jeepney pinapasada ni Mang Elvis. Pero dahil pa rin sa naranasang pagbaha sa ilang pangunahing kalsada sa Dagupan City, ay minabuti niya na wag munang bumiyahe sa syudad. Talagang mahirap talaga at saka yung baka maya masisira yung jeep pag
Pag pinipilit mo talaga. Sa monitoring ng One Pangasinan Transport Federation, mahigit sa 300 jeep biyaheng Dagupan City ang pansamantalang huminto sa pamamasada dahil na rin sa mataas na antas ng baha sa syudad. Mas malaki raw kasing gagastusin sa pagpapaayos ng mga sasakyan kapag ipipilit na ilusong ito sa baha. Kabilang sa mga lugar na mataas ang baha noon pang nakaraang mga araw ang Dagupan City, Calasiao at maging ang bahagi ng Santa Barbara. Kahit kaming mga operator, hindi namin pabababayan itong mga jeepneys natin. Dahil yun nga, at tatamaan nyo, masisira. Pero may mga pumapasada rin at mabuti may mga pumapasada rin kundi talagang hirap ang ekonomiya natin. Dahil pa rin sa pagbaha, apektado ng mga pasahero dahil sa kakulangan ng mga jeep na bumabiyahe. Ang hirap ng kakasakay ng jeep. Dahil sa sobrang ng taas ng tubig, pati yung mga sasakyan, madalang din. Sa ngayon, unti-unti nang bumababa ang antas ng baha sa napakaraming lugar sa Dagupan City. Kung magtutuloy-tuloy ang paghupa ng baha, asahan daw na babalik na sa normal ang mga biyahe ng jeep sa Pangasinan. Sa datos ng One Pangasinan Transport Federation, nasa mahigit 2,000 ang bilang ng mga pumapasadang jeep sa Pangasinan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nagkabutas-butas na ang ilang kalsada sa Bangaldan, Pangasinan dahil sa pagbaha. Nagbabalik sa report si Jasmine Gabriel Galban. Naglalakihang pothole o butas ang makikita at madaraanan sa Rizal Street sa Bangaldan, Pangasinan. Ganon din sa intersection ng Navalwan at Poblasyon at maging sa bahagi ng Barangay Gigilunen. Resulta ito ng dire-diretsyong pag-uulan at pagbaha bunsod ng mga nagdaang bagyo na sinasabayan pa ng habagat. Problema ito ng mga motorista, lalo na tuwing gabi na hindi halos makita ang mga butas sa kalsada. Takaw disgrasya ang mga butas sa kalsada, lalo na sa mga motoristang first time lang na dumaan sa lugar. Mahirap talaga. Kaya sa lubak na itong ulan, kasi ganyan mangyayari. Bubutas. Talagang mahirap kasi halos hindi mo makikita kasi medyo madilim dyan eh. Kaya napuputulan ng mga rayos, ganun. Nakikipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan sa Department of Public Works and Highways o DPWH para mabigyang atensyon ang mga pothole. Pero habang wala pang hakbang ang DPWH, ay sinimulan na ng LGU ang pansamantalang pagsasaayos sa mga butas sa kalsada. Nilagyan ng buhangin ng LGU ang mga butas sa kalsada para maiwasan ang aksidente. Tanging remedyo for now is maglagay ng sandbag actually para doon sa mga malalaking potholes para kung sakaling madaanan, hindi gaanong malanggak yung ating mga sasakyan na cause ng disgrasya. Patuloy na minomonitor ng LGU ang mga pangunahing kalsada sa bayan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga repair shop, pinipilahan ng mga motor-siklo na nalubog sa baha. Sundan sa report. Sa mga bahang nararanasan ngayong tag-ulan, karaniwan na ang mga ganitong eksena. Mga motorsiklo at kotse at iba pang sasakyan, nilulusong sa baha. Kanina naabutan namin ang hile-hilerang mga motorsiklo at tricycle sa bahaging ito ng Calasiao, Pangasinan. Hindi naghihintay ng pasahero o isasakay, kundi ipinapaayos pala ang mga sasakyan. Tulad ng motorsiklo ni Angel na nailusong din niya sa baha. Ng makina nalubog hindi na makatakbo. Nag-i-slide yung pump-built. Hindi raw bababa sa 8 motorsiklo ang ipinapaayos sa shop na ito kada araw. Bukod sa napapasukan ng tubig ang makina, kailangan din daw ipacheck ang preno ng sasakyan. Kasi yung sa mga ECU, nagkakaroon ng yung ground sa ilalim, siyempre sa init ng makina, tapos ilulubig lang bumaha, hindi nila pagganda, hindi nila pacheck sa mekaniko, yun na nagkakaroon ng kusang problema minsan. Marami rin ang nagpapaayos ng 4 wheels na sasakyan. Kailangan daw ng masusing check-up ng mekaniko, lalo na yung mga sasakyan na tumirik sa baha. Karaniwang problema raw ang preno, napasukan ng tubig sa loob ng sasakyan at makina at iba pa. Kung talagang alanganin, huwag na natin pilitin. Kasi eventually huhupa din yan. Tapos kung talagang emergency, siguro ang advice ko yung mga matataas na sasakyan lang ang pwedeng lumabas talaga. Kasama si Ron Tanyedo, CJ Torida, One North Central Luzon. Mga kapuso, nagpapakawala pa rin ng tubig ang 3 reservoirs sa Luzon. Bumaba na sa 751.35 meters ang tubig sa Ambuklaw Dam sa Bukod Benguet at 8 gates pa rin ang nakabukas as of 8 a.m. ngayong araw.
Bumaba na rin sa 573.91 meters ang water level sa Binga Dam sa Itogon, Benguet, kung saan 6 na gates naman ang nagpapakawala. Samantala, tig-isang gate pa rin ang nakabukas o nagpapakawala sa Ipo Reservoir sa Norsagaray, Bulacan at Magat Dam sa Isabela. Bumaba rin ang tubig sa La Mesa Dam. Tumaas naman ang tubig sa Angat, San Roque at Pantabangan Dam. Patuloy na nadaragdagan ang mga nagdedeklara ng state of calamity sa iba't ibang bayan at probinsya sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ngayong araw, isinailalim na rin sa state of calamity ang La Trinidad, Benguet at bayan ng Agnos sa Pangasinan dahil sa lawak ng pinsala ng Bagyong Emong. Sa kabuuan, 19 na bayan at syudad na sa probinsya ang nagdeklara dahil sa epekto ng habagat at mga bagyong Krising, Dante at Emong. Ilang bayan at probinsya rin sa Region 3 ang nagdeklara ng state of calamity. GMA Kapuso Foundation naghatid ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyo sa mga bayan ng Mangaldan at Sual sa Pangasinan. Tunghayan sa report ni Jovel Fernandez. Tuloy-tuloy ang Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation sa mga nasalanta ng habagat at mga sunod-sunod na bagyo. Sa Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan kung saan naranasan ng matinding pagbaha, 500 pamilya ang nahandugan ng tulong. Nakatanggap sila ng food packs, malinis na inuming tubig at sabon. Maraming salamat po. Napakalaking tulong po ito. Marami po kayong napasayang pamilya po. Kasunod na tinungon ng GMA Kapuso Foundation ang Sual, Pangasinan. Isa si Mayan Castro sa matyagang pumila para makatanggap ng relief goods. Manicurista at nag-home service ang hanap buhay ni Mayan. Nagpapasada naman ng tricycle ang kanyang asawa, kaya laking pasalamat nila sa biyayang dumating sa kanila. Ilan lang sila sa matinding naapektuhan ng pamumuhay dahil sa masamang panahon. Inabot ng hanggang tuhod na baha ang kanilang bahay na nasa tabing dagat. Sumasama lang sa pangingisda sa dalampasigan ng asawa niya para lang may makain sila. Malaking tulong po kasi wala pong hanap buhay ngayon, wala pang pan eh. Tapos mahirap ang pan ngayon, pasahero, walang pasok. Papasalamat po kami sa mga binigay na lang relief food at saka damit po, at saka mga tubig. 1,000 pamilya ang nakatanggap ng tulong mula sa Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation sa bayan. 13 barangay ng Sual ang malubhang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Tumanggap sila ng damit, pagkain, malinis na inuming tubig at sabon. Nagkaroon din ng pamamahagi ng libreng lugaw para sa mga benepisyaryo. Malaking tulong po itong binigay ng GMA Kapuso Foundation. Hindi po namin akalain na mabibigyan po ang Sual, pero very lucky enough na meron pong tulong para sa kanila. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Samantala, isang butanding ang aksidenteng nalambat ng ilang mangingisda sa karagatang sakop ng Pagudpud, Ilocos Norte. Pinagtulungan nilang tinanggal ang lambat para makawala ang butanding. Hindi naman naging agresibo ang butanding at maamo sa mga mangingisda. Walang tinamong sugat ang butanding pero nasira ang lambat ng mga mangingisda. Ayon sa mga residente, madalas silang maka-encounter ng butanding sa lugar. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Mga kapuso, wala ng bagyo pero asahan na magpapatuloy ang mga pag-uulan sa ilang bahagi ng bansa. Dahil pa rin yan sa southwest monsoon o hanging habagat na nakakaapekto sa buong bansa. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa Luzon, lalo na sa western section nito. Posible ang matinding buhos ng ulan sa bahagi ng Abra, Ilocos Sur at Zambales. Posible rin ang pag-ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. The future is here, ang eksena ng isang electric car na gawa sa United Kingdom. Kahit daw kasi nakabaligtad na, kaya pa rin itong umandar. Literal na defying gravity ang kotseng yan. Gaya ng isang fighter jet, may vacuum technology ang fan system nito kaya carry na kumapit sa isang platform para makaandar. Bukod sa ability na yan,
hindi rin daw padadaig sa bilis ang kotse. Tinalo ng araw nito ang isang race car. Sa mga interesado riyan, maglalabas daw ang kumpanya ng 100 units ng kotse sa halagang 995,000 euros o halos 76 million pesos. PDA Pangasinan Chapter nagbabala sa publiko ukol sa mga nagbebenta ng hindi lisensyadong DIY orthodontic treatments. Alamin sa report. Kasabay ng 95th Annual Convention and Scientific Seminar ng Philippine Dental Association Pangasinan Chapter, ipinagdiwang din ang kanilang ika-100 anibersaryo sa Dagupan City. Layunin nilang itaas ang kamalayan ng publiko ukol sa proper oral hygiene. Different chapters po in our country po are willing to help and we are collaborating with the LGUs and other institution po. Para po matulungan ang ating kababayan po. Nagbabala naman ang mga dentista sa mga tumatangkilik sa mga do-it-yourself orthodontic treatments gaya ng braces, dentures at iba pa. Mas mainam pa rin daw na sa mga lisensyadong dentista magpa-check up upang masiguro ang kaligtasan. Akala nila yung mura, parehas lang sa gawa ng mga dentista. Mag-ingat po kayo sa mga dentista na wala hong lisensya para gumawa po ng mga procedures sa inyo. Ito po ay panganib sa inyong kalusugan, lalo-lalo na inyong mga ngipin. Ngayong pasukan ng mga estudyante, pinaalalahanan din ng mga dentista ang mga magulang na tiyakin ang kalusugan ng mga anak, lalo na ang tamang pangangalaga sa mga ngipin. Habang bata, dapat sinasanay na natin na mapa-check up ang ating mga anak para hindi sila natatakot at maging makita kung meron mang kakaibang nangyayari sa ating mga oral cavity. Glam Calicdan, Dizon, One North Central Luzon. Buhawi, nanalasa sa isang gasolinahan sa Paway, Ilocos Norte. May ulat si Glam Calicdan, Dizon. Tumama ang buhawi sa isang gasolinahan bandang alas 4 ng hapon nitong Sabado sa barangay Nagbakalan, Paway, Ilocos Norte. Sa lakas ng hangin, natumba ang isang gas pump machine at nabagsakan ng isang kulong-kulong. Natumba rin ang mga kubo at natuklap ang ilang yero ng mga bahay. Nabuwal pa ang ilang puno sa gilid ng kalsada. Nagtagal umano ng 40 segundo ang pagtama ng buhawi sa lugar. Sa Vigan City, 14 na bahay ang partially damaged matapos manalasa ang isang buhawi. Mga nagliparang yero ng bahay. Mga naputol na punong kahoy ang iniwan ng buhawi. Agad binisita ng mga kawani ng Vigan City Government ang mga naapektuhan para sa assessment upang mabigyan ng tulong. Walang nasugatan sa magkahiwalay na pananalasa ng buhawi. Glam Calicdan, Dizon, One North Central Luzon. Sa gitna ng pananalasa ng bagyong Emong, nanganak ang 28 anyos na ginang sa loob ng ambulansya habang inililipat ito sa ospital sa Solana, Cagayan. Sa tulong ng mga kawani ng BFP Solana, ligtas na naisilang ng ina ang isang malusog na baby boy. Agad namang dinala ang mag-ina sa RHU para mabigyan ng kaukulang pangangailangang medikal. Patunay raw na handa ang mga kawani ng BFP Solana na tumulong sa mga taong nangangailangan kahit sa gitna ng kalamidad. Mga ma'am, sir, good job! Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.